Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang tayo. Dito kay Kong Iyot mga kababayan. Dito kay Kong Iyot 2.0. So ito mga kababayan, sabi ni Nyolo, itong kaibigan natin, si Nyolo Pascual. Si Nyolo mga kababayan. Sabi niya, eto raw si Suntay. Si Bong Suntay ay mayroong scientific name. Ang scientific name ni Suntay ay Maniacus Congressus Lugasus Libogen Hoten. Malangya ka talaga, Nyolo. Ayun daw yung scientific name ni Bong Suntay. Maniacus Congressus Lugasus Libogen Hoten. Malangya talaga. Ito pa, sabi dito. Sabi ng isa pa nating kababayan, Mang Kanor 3.0. Simpleng manyak, Jesus Mariosep. Biruin nyo, sabi niya, nakita niya raw sa Shangri-La itong si Ann Curtis at super ganda. Napakaganda raw. At nung nakita niya, sabi niya, may desire sa loob ko na talagang nag-init talaga. Walang iya. Nag-init si Congressman. Ayan, namula pa sa picture ni Nyolo at talagang pawis na pawis. Talaga sobrang init. Nag-iinit talaga si Congressman. Si Mang Kanor. Si SM, simpleng manyak. So sabi niya, nung nagkaroon siya ng desire at talagang sobrang uminit daw. Sabi niya, nag-imagine na lang siya kung ano yung mangyayari. Talaga nag-imagine. Siguro, nagtago muna to. Nag-CR. Tapos, nag-imagine kung ano-ano ang ginawa. At tapos sabi niya, hanggang imagine lang naman ako. Talagang hanggang imagine ka lang kasi hindi ka naman talaga kapapatulan ni Ann Curtis. So, yan mga kababayan, So, ito, galit na galit ang ating mga kababayan. Sabi dito, nakakahiya naman ang Kong nyo. Doon po sa 4th District ng Quezon City, nakakahiya po talaga itong inyong congressman. Napakabastos. Ano babasahin natin? Kong Bong Bogels. Yan si Kong Bong Suntay aka Kong SM, simpleng manyakol. Yan. Galit na galit po ang ating mga kababayan dahil dito sa sinabi ni Suntay. Ano pa naman ngayon mga kababayan? Women's Month. So inaalala natin ang mga kontribusyon ng kababaihan. Hindi lamang syempre sa pamilya, kundi sa lipunan. Tapos ganyan ang gagawin mo. Sa hearing ni Sara Duterte, na kung saan itong si Suntay ay mukhang nag-abogado kay Sara Duterte. Sabi nga ni Abante, ano ba to? Abogado ba to ni Sara Duterte? Lahat na lang kontra, ginawa niya Tapos pati man naman si Ann Curtis na nananahimik, ginamit pa. Pinagpantasyahan pa. Nag-init daw siya nung nakita niya dahil sobrang ganda. Bakit pangit ba misis mo? Sabi pa naman niya, lagi siyang sinasabayan ng asawa niya na papatayin siya. Ma'am Suntay, tuluyan mo na. Walang iya pala yung asawa mo na yan. Nagpapantasya sa ibang babae. So yan mga kababayan. Grabe talaga to si Suntay. At eto. Isa po sa nagsalita laban dito kay Suntay ay itong si Bianca Gonzales. Sabi ni Bianca Gonzales, very disgusting etong si Suntay. Sabi niya, please let us not normalize this behavior. Disgusting, especially for a public servant. Sabi nga ng Kapamilya Kingdom, dapat lang talagang pandiriya ng mga bantos na public servants na palamunin ng pera ng taong bayan. Suntay? Palamunin ka raw ng taong bayan. Bakit? Syempre, saan ka ba sumasahod? Sa magaling ang sahod mo, galing sa taong bayan. Dapat pandirihan ka raw. Dahil bastos ka na public servant na palamunin ng pera ng taong bayan. Galit na galit ang Kapamilya Kingdom,
At huwag daw i-normalize kasi alam niyo mga kababayan, sabi ni Suntay, wala naman daw masama dun sa sinabi niya. Wala naman daw sexual na sinabi. Wala naman daw, ano ba yun? Basta, gina-justify niya yung sinasabi niya. Wala daw siyang sinabing masama. Ganyan po siya katinig. Ganyan po kanormal sa kanya ang pambabastos sa kababaihan. Sabi nga niya hindi lang naman daw si Ann Curtis yung iba rin daw Yung iba rin daw talaga kapag maganda pinagpapantasyan niya Grabe talaga to si ano sabi? Si Mang Kanor 3.0. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor, si Kong Iyot. Nako. Lahat na. Nandito kay Kong Suntay. At isa pa, mga kababayan, alam niyo ito si Nanay Christopher Min, galit na galit din dito kay Congressman Suntay. At sino pa? Si Ma'am Sharon Cuneta, galit na galit din dito kay Kong Suntay. Bakit galit na galit si Ma'am Sharon Cuneta? Anak-anakan pala niya etong si Ann Curtis, napakabait na bata. Tapos babastusin lang netong si Raulong congressman na to. Grabe mga kababayan, etong napili yung congressman dyan sa 4th District ng Quezon City. Walang kwentang public servant. Eto mga kababayan sa interview. Ito sa interview nagparinig na etong anchor ng Storycon na dapat humingi ng apology, mag-public apology eto si Suntay dahil sa ginawa niyang pahayag na ito ang si Ann Curtis ay minsan niyang inimagine at inimagine niya kung ano-ano siguro ginawa niya kay doon kay Ann Curtis sa kanyang imagination. So, pakinggan natin mga kababayan, tingnan ninyo. Wala tayong makikitang remorse. Hindi siya nagsisisi. Talagang pinanindigan niya ang kanyang kabastusan. Ito, pakinggan natin itong manyakol na to. Okay, now if you were Ann Curtis, how would you feel? Even assuming that whole context, there's nothing wrong. Kasi, And pinagpipilitan niya, there's nothing wrong. Wala daw mali doon sa sinabi niya. Siya lang ang nagsasabi na walang mali doon sa sinabi niya. Lahat ng tao ata sa buong mundo sinasabi mali yung sinabi niya Siya lang talaga nagsasabi na walang mali doon sa sinabi niya. fact, there was nothing even sexual doon sa statement na yon. It depends on how you analyze it. Pinagtatawanan lang siya. Wala daw sexual. Totoo naman doon sa sinabi mo, doon sa salita mismo. Pero kung yung sa kabuuan ng thought, yung thought mismo, nung sinabi mo, meron doon Meron doon. Nagtatanga-tangahan ka lang congressman Ito yung congressman na nagtatanga-tangahan. Sige, ulitin mo lang, panindigan mo sinasabi mo. Sige sir, anyway, I don't want to go into this. Pinagtatawanan lang siya. Pinagtatawanan ka lang kung sabi nga dito, halatang walang masagot kaya nangungupal na lang. Sige. Discussion on morality because that should be that should not be one of the things we have to negotiate or discuss. Yeah, I agree with you. It's just a question lang of whether it was appropriate or not. Kasi let me put it this way: if you were Ann Curtis or if Ann Curtis were your relative, you might feel offended differently. It depends on how you view it. It depends on kung ano yung pag-iisip ng tao. Pero bakit ano pa ba gusto isipin ng tao? Ano ba congressman ang gusto mo isipin ng tao? Doon sa sinabi mo na hindi ka malisyosong tao, hindi ka bastos, hindi ka Mang Kanor 3.0, hindi ka Kong Iyot 2.0. Ayun ba ang gusto mong isipin ng tao na mabait ka? Na ikaw ay makadiyos, reliyoso, mabait na tao, magaling na lingkod bayan? Ano ba gusto mo isipin ng tao? Yung ba gusto mo isipin ng tao doon sa sinabi mo? Kasi depende raw Depende raw yan doon sa kung paano tanggapin ng tao yung sinabi niya. Lahat naman ng tao. Talagang sinabi na bastos yung sinabi mo.
So ikaw lang talaga mag-isa. Sa totoo lang, ikaw lang mag-isa nagsasabi na walang walang mali doon sa sinabi mo. Don't you think, Congressman, you owe Ann Curtis an apology for using her? Sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment that I feel and I believe that she's very beautiful. Oh. Nagparinig na yung reporter. Kasi mga kababayan, sa tingin niya, kinakailangan mag-apologize ni Suntay. Pero sabi niya, ba't ako mag-apologize? Sinabi ko, maganda siya. Compliment ka. Dapat tanggapin niya na compliment yung sinabi ko na maganda siya. Well, sa totoo lang, di naman kinakailangan ni Ann Curtis na sabihan mo siya na maganda siya dahil alam naman ng tao na maganda siya. So, tatanggap siya ng compliment sa'yo? Hindi na. Sa'yo pa tatanggap ng compliment? Hindi na. Sa isang manyakol na katulad mo, tatanggap ng compliment? Nako, congressman. Ikaw lang ang sa tingin mo sarili mo, ikaw ang nagsasabing okay ka. Pero sa totoo lang, sa sinabi mo, lahat ng tao galit sa'yo. Pwede nga lang sampaling ka raw harap-harapan Pwede raw sabunutan ka Dahil sa sinabi mo Dun sa aspect na yun, pero dun sa nag-iinit ng katawan. Well, may Iba yun Yung sa beautiful, totoo naman talaga. Hindi mo kailangan sabihin yun. Alam naman ng buong mundo, alam naman Pero yung pinagpantasyahan mo siya, yung sinabi mo nung nakita mo siya at ikaw ay na uminit, dahil ikaw ay mabogli. Alam niyo na siguro yun, Hindi ko pwede diretso, may ayari tayo ni YouTube. So yung kaboglihan, yung kaboglihan, pinakita mo pa talaga diyan sa sa buong Pilipinas, live on national television, naka-live ka. Sinabi mo, nakita mo siya sa Shangri-La at ikaw ay naboglihan. Kaya ikaw ay nag-imagine na lang. Tapos wala ka man lang remorse. Wala man lang nakikita sa'yo na parang ikaw ay nagsisisi sa sinabi mo. Wala talaga mga kababayan. Matindi tong taong ito. Itong si Mang Kanor 3.0. Matindi talaga to mga kababayan. Walang pagsisisi. Ang kapal na mukha nito. dito sa Pilipinas. Diba? Sa naman, Palagay ko, Oo. Nung sinabi raw, yung sinabi niyang nag-init daw, ang sabi niya, mainit daw dito sa Pilipinas. So wala na, mga kababayan, wala na. Talagang wala na siyang masagot dahil doon sa ginawa niya, kaya pabalang na siya sumagot. Sabi nga dito, nangungupal na lang. Kaya daw sinabi niyang nag-init siya dahil mainit daw dito sa Pilipinas. So hindi lang siya bogmali, hindi lang siya bastos, sinungaling pa. Ayan si ano pa ang tawag mo, Nyolo? Ayan si Manyakos, Congresus, Lugasus, Libogen, Hoten. Ayan mga kababayan. Bogmali na, bastos pa, sinungaling pa. Etong si Suntay. Lahat ng tao nagagalit rito Siya lang talaga ang nagsasabi na hindi mali yung sinabi niya. Pero yun sa nag-iinit ng katawan. Nag-iinit. well, mainit dito sa Pilipinas. Diba? Sa naman, Palagay ko- you do know that's not what you meant, and anybody can tell you that. Di ba? Sabi ni ano pangalan nito? Sabi niya, alam mo, sir, hindi yan ang ibig mo sabihin. Di ba? Alam mo naman sa sarili, niloloko mo sarili mo niloloko mo sarili mo. Alam mo yan, sir. Alam mo na hindi yan ang ibig mo sabihin. Nag-init daw siya dahil mainit sa Pilipinas. Alam mo sa sarili mo na hindi yan ang ibig mo sabihin. So talagang nangungupal ka lang, sinungaling ka. Bogmali ka na, sinungaling ka pa. So that you're attributing something that I may not have meant. Diba? So what did you mean when you said nag-iinit ang You're coming iyong... into a conclusion. When you said nag-iinit kayo, what did you mean then? As I mentioned, it was an analogy. Yes, sir. It was not even a real situation. It was not even a real situation. Sinungaling na, nagsinungaling na. Hindi raw real situation yon. Eto mga kababayan, sinasabi niya na hindi naman daw totoong nakita niya si Ann Curtis sa Shangri-La. So nagsisinungaling na tong tulongges na to. Lumulusot na. So it was, you never really saw Ann Curtis?
No, it was not even a real situation. Diba? Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit it was an imaginary. Kala-kala niya naniniwala yung tao sa kanya. Alam mo, congressman, sa totoo lang, dapat wala ka sa pwesto mo eh. Dapat hindi ka congressman eh. Sinungaling ka eh. Niloloko mo, pati constituents mo, niloloko mo. Alam naman nila kung ano ibig mo sabihin. Ngayon, nagdi-deny ka, sisinungaling ka. Anak ng teteng tong tulongges na to. Ha? Situation. Kaya nga sinabi ko, Sir- imagination and desire. Sir, the words you chose kanina, nakita niyo si Ann Curtis. Hindi niyo sabi na imagine niyo nakita niyo Sabi si ko, Ann Curtis. parang nung nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La, it's Wala na, sinungaling ka na. Iba na ang sinasabi mo. Walang ya, bogmali ka na. Bastos ka pa, sinungaling ka pa. Wala to, mga kababayan. Alam nyo, dapat ito, sinasampa ng ethics complaint eh. Dapat nga to kasuhan ni Ann Curtis eh, sa totoo lang mga kababayan. Di ba pwede yun? Di ba ano yun, pambabastos yun, yung sinabi na ito ni Suntay? not a real, it's not a real event. No, you Tingnan mo, tahimik yung dalawa eh. Dahil wala na eh, sinungaling na eh. Nagsisinungaling na tong kupal na to eh. Wala, hindi na tama yung sinasabi nito, hindi na totoo yung sinasabi, nagpapalusot na. Etong si Mangkanor 3.0, sabi ng ating kababayan. said, I saw Ann Curtis sa Shangri-La. Yeah, but it doesn't mean it was a real event. So I imagination was niya lang. making up the situation, the Okay, scenario. maybe sir, you should have been clear. I was making- Okay, so yun, di ba? Sinungaling. Ngayon, dinideny na niya na nakita niya raw sa Shangri-La etong si Ann Curtis. Imaginary lang daw yun. Kumbaga, halimbawa niya lang. No? Ubod na sinungaling yung congressman nyo. Diyan sa 4th District, Quezon City, alam niyo nakakahiya yung congressman ninyo. Susunod, mamili kayo na maayos-ayos. Huwag yung katulad niya na manyakol na sinungaling pa. Anak ng teteng ka, oh. Mr. Suntay. Ngayon, dinideny niya na. Wala na. Tapos na, sinabi mo na, ang dami nang nag-react. Ang dami nang nagalit sa'yo dahil bastos ka. Women's Month pa naman ngayon. Parang wala kang asawa, parang wala kang nanay sa sinabi mo. Sa totoo lang. Dapat ito, masampahan ng ethics complaint. Dapat nga hindi lang natanggal dun sa yung sinabi niya, dapat may nagreklamo eh. Dito kay Congressman Suntay na na manyakol. Walang yata. Ang kapal na mukha na ito. So ayun lang po mga kababayan ng ating update. Ayan po si Mangkanor 3.0 at si Kong Iyot 2.0. Grabe, bastos na. Bogmali pa, sinungaling pa. Naku, lahat na ata nasa iyo, Mr. Suntay. So, yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Abang-abang tayo sa mga iba pang reaksyon ng mga kababaihan tungkol sa sinabi na itong congressman na ito ng Quezon City. Kaya kung ako sa inyo, mga taga Quezon City, muli, papaalala ko sa inyo, mamili kayo na maayos, huwag yung katulad na ito. Manyakol pala to. Simpleng manyakol. Okay, so ilan po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.